Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 5, 2023, Huwebes ng ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay ginugunita ang kapisahan ni Santa Maria Faustina Kowalska. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Nehemias chapter 8 verses 1 to 4, verses 5 to 6, and verses 7 to 12. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ng lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa harapan ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahong ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat na gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang intabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat, sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ng Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas sa ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias, at si Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita, at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Napakaganda pong pakinggan ang kwento natin ngayong araw na ito sa ating unang pagbasa. At talagang naalala ko po ang ating ginagawa din sa tuwing tayo po ay nagmimisa. Meron pong pagbabasa ng salita ng Diyos at ang lahat po ay siyempre naanyayahan na makinig. So dito po sa panahon ni Nehemias, talagang ganun na lang ka-attentive, yung atensyon ng mga Israelita, at lahat sila talaga ay taimtim na nakikinig, na dahil sa sobra nilang pagbibigay ng atensyon, talaga nung marinig nila ang pahayag na mula sa aklat ay naiiyak pa sila, at talagang damang-dama nila yung kanilang naging kasalanan, yung kanilang naging pagsuway sa mga utos ng Diyos. At dahil nga naintindihan nila ito, yun, umabot sa punto na pare-pareho sila na nakaramdam ng kalungkutan. Pero yun nga po, sabi ay inaliw sila at sinabing hindi na ito panahon para malungkot, kundi panahon ito para magsaya. At ipakita nila ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga bagay, lalo tigit ng mga pagkain sa mga taong walang makain, walang mainom. So, sa atin din po, sa ganito po natin laging pinapaalala na
sa pagdalo natin ng misa, mahalaga po na tayo talaga ay attentive, lalo na sa pakikinig ng salita ng Diyos. No? Napakadaming distractions ngayon, talagang hindi tayo mapakali, hindi natin mabitawan ng mga gadget, na kaya minsan kahit nagmimisa na, nung nagsisimula na ang mga readings o mga panalangin, ang iba ay abala pa sa pagte-text, abala pa sa i-scan ng mga messages o ng mga kanilang mga nasa social media. Yung attention talaga ay nahahati o sadyang pinababayaan natin. Hindi natin binibigay 100% attention natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung kaya, hindi natin nauunawaan kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin sa mga sitwasyon na atin pong pinagdaraanan o pinapapalooban. Kaya sana po, sikapin din natin. Isang disiplina din po ang kailangan natin gawin sa pagpunta natin ng simbahan. Kung talagang kailangan din inihahanda ang sarili. Hindi lang tayo basta pupunta doon na para bang bahagi lang ng schedule o ng obligasyon lang natin na magpakita, pero yung attention natin ay wala talaga doon. Kumbaga, yan po ay kawalang respeto din, no? Sa mga ipinahayag na salita ng Diyos. Kahit hindi na yung siyempre sa amin din bahagi, no? Kailangan maging malinaw ang aming pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Kahit nga yung mga lectors natin, talagang binabantayan natin na dapat naiintindihan sila. Hindi lang basta maganda magbasa, kundi naiintindihan. So, ganun din sa aming mga pari, no? Dahil nga kami ang naturingan na magpahayag ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Diyos. Kaya dapat lang din po na pinaghahandaan namin ito para maging malinaw at tumimo talaga sa isip at puso ng mga nagsisimba. Kaya nawa, tayo din po gawin natin ang nararapat, ibigay natin ang 100% attention kapag tayo po ay nagsisimba at makinig, no, ng ipinapahayag na salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.